ating lahat at magandang gabi din po sa mga kasama natin sa online. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa opportunity na makapaghayag po muli ng kanyang mensahe sa gabing ito. And sa pagkakaalala ko po, ang last po na preaching ko po is last April din po last year. And ng mga panahon po na yon ay nasa sinapupunan ko pa lamang po si Gimel. At ngayon, kasama ko na po siya dito at nagpupuri sa Panginoon. Bagamat natutulog po siya ngayon. Sakto po. So, ayun po. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa sarap na papuri, Panginoon, na aming pong naramdaman, na-experience sa gabing ito. Dalangin po namin, Lord, sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Kayo po ang siyang magbukas ng puso at isipan ng bawat isa so that we may be receptive to your word. Itago niyo po ako sa inyong likuran so that ang salita niyo lamang, Panginoon, ang siyang mamumutawi sa aking mga labi. May your glory be seen upon me, Panginoon. At dalangin ko po sa mga natitirang apat pa po na kanta, kayo po, God, ang siyang manguna sa amin so that we may experience the best of praise and worship sa gabing ito. We just continue to praise you and worship you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord po. Tayo po ay dumako sa ating verse sa gabing ito, found in Psalm 34, verse 1 to 4. Kinuha ko po siya in ESV. Sabi po dito, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul make its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. David wrote in Psalm 34 that he would bless the Lord at all times. All, including the good times and the bad times. All sa Tagalog po, lahat. Ibig sabihin po ni David dito that he will bless the Lord in times of lack and in times of abundance. Masaya man siya or malungkot, magpupuri siya sa Panginoon. Even in difficult times, tayo po, we can choose to praise God. Tayo man po ay dumadaan sa problema sa buhay, tayo man po ay masaya, pwede pa rin po tayo magpuri sa Panginoon. Sabi po doon, His praise shall continually be in my mouth. Sa Tagalog po, pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. David proposed in his heart that he wouldn't let his circumstances dictate his praise. Minsan po kasi kung paano po tayo mag-react dun sa mga difficulties in life, it speaks about our spiritual maturity. Sometimes we react by complaining. Ano ba naman to? Ang dami namang problema sa buhay. Ang dami namang gagawin sa school, Mommy. Ang dami kong gagawin sa work. Ang daming deadline, katapusan na. Di na muna ako siguro atin ng yada. Meron pa naman sa May eh. Next month na lang. Baka ganito po tayo. Onting problema lamang po or maliit na bagay, tayo po ay masyadong nababurden na to the point hindi na po tayo ini-skip na po natin ang activity sa church. At hindi lamang po ito activity sa church, ito po ay date with the Lord. Lagi ko nga pong sinasabi, Sunday po, Wednesday and Friday ay date with the Lord namin. Ang Sabado po namin ay family day. So ayun po, praise the Lord naman po kung tayo naman po yung mga taong we react by praising and thanking the Lord in advance. Blessing the Lord. I will bless the Lord at all times. Tatapusin ko lahat ng, sabi ko nga po, bago po ako mag-aral, kasi marami din po akong due sa work, mga deadlines. Sabi ko, yung last week po, tatapusin ko lahat ng mga due dates, mga tasks na kailangan kong gawin, para this week, wala po akong iintindihin. Ihanda ko lamang po yung puso ko, isip, sa pag-aaral, at sa pagpupuri sa Panginoon sa araw pong ito. Sobrang excited po ako. To the point nga po na lahat po ng Friday ng taong ito, every month ay na-leave ko na po, na-file ko na po ng leave. Kasi gusto ko po makapag-attend every Friday ng yada. At syempre, tuwing Sunday din po. Nasa atin po kasi ang pagpili on how we react and act
sa mga difficulties, sa mga problema na dumarating sa buhay po natin. When we choose to praise the Lord, even in hard times, three things happen. Kapag tayo po ay nagpupuri, our focus moves away from us and moves to God. Yun po yung first point natin. Going through difficult times is simply part of life. Ang Diyos po ay kailanman hindi po nangako ng isolation sa mga problema sa buhay. Hindi po tayo exempted doon. Hindi po tayo, porque tayo po ay Kristiyano na wala na po tayong pagdaraanan na problema. But, mas marami pa pong darating na pagsubok sa buhay natin. Pero, lagi po nating tandaan, kasama po natin si Lord. Hindi po tayo nag-iisa. Yun po yung panghawakan natin. Kung tayo po ay nakafocus sa ating mga sarili, baka makalimutan po natin that God is in control of everything. Andyan po siya para sa atin. Kung minsan po kasi laging myself, myself, myself. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. Maaari laging ganun yung nagiging act or reaction po natin kapag tayo po ay dumaraan sa mga problema. Pero ngayon po, pinapaalala po ng Lord, praise moves our focus from ourselves to God. Kapag nagpupuri daw po tayo, napupunta po yung focus natin sa Panginoon, hindi sa atin, hindi dun sa mga problema natin. Sabi po sa John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Ang pangako po ng Panginoon ay pagkakalooban niya po tayo ng kapayapaan sa puso, sa isip po natin. Ano man po ang pagdaraanan natin, andyan ang Panginoon. Shalom. Favorite word nga po ni Kuya Jack. Shalom, shalom mga kapatid. To sing to Jesus is to understand who Jesus is. Kung sino yung pinapupurihan mo. Natin. And as we review His goodness and provision in the past, we will find new strength to face the problems of today. May nakita nga po akong reels. Sabi po dun sa reels, syempre mahilig po sa reels BCC at mga youth. So yun yung reels po, dalawang scenario. Yung first scenario po is, sabi daw po doon, bata pa po siya, wala pa pong masyadong pinagdaraanan, maaari yung pagpupuri pa daw po niya sa Panginoon ay ganito daw po. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Ganun daw po. Pero po, nung marami na po siyang pinagdaaran sa kanyang buhay, malaki na po siya, ganito daw po. Ganito na daw po siya magpuri. Praise the Lord, oh my soul. Parang si Ate Nicole po tayo na. So, ayun po. Ganun na daw po magpuri yung marami pong napagdaanan. Hindi ko naman po sinasabi na kailangan po marami po tayong mapagdaanan sa buhay para maglupasay, para magtatatalon po tayo sa Panginoon. Hindi po ganon. Ang pinapakita lang po ng Panginoon dito na as we praise Him all the more, yung pagpapala niya po ay ibubuhos niya sa atin. Yung joy, yung love, yung peace, lahat po ng iyan. At dahil dito po, ako po sa sarili ko, the moment I understand who Jesus is, the moment I experience who Jesus is, na-realize ko po, kulang na kulang po yung papuri pa po na yun sa Kanya. Kulang pa po yung pagtalon na yun. Kulang pa po yung pagtaas ko ng kamay. Kaya nga po sabi ni David, sa Tagalog po, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Brothers and sisters, it's an endless praise. Yun po yung kailangan ng Panginoon. Yun po yung dapat na ibigay natin sa Kanya. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Sabi nga, what can we give that an endless praise? Kulang po. Pero, kung everyday po tayo magpapasalamat, magpupuri sa Panginoon,
siya po ay malulugod. Siya po ay matutuwa sa atin. He deserved it. God is worthy of our praise. Napakaganda nga po ng ating papuring awit sa Panginoon. Sa gabing ito, let praise awaken, endless praise, 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 praise. God is worthy of our praise. Ang galing po ni Lord. Sabi ko nga po kanina, sabi po ni Ate Jules, Ate Sai, yung title mo is Endless Praise. Hindi ko naman po ni-request kay Ate Jules or kay Miss Jet na, pwede po bang ito yung lineup nyo po? Kasi ito po yung word ko. Hindi po. Bago pa man po sila magbigay ng lineup for tonight, nakalatag na rin po yung aking lesson. At kagaya po na laging sinasabi ng ating mga pastor, hindi po nag-uusap ang mga preachers at worship leader. At doon po ako sobrang na-amaze. At naiyak po ako. Dahil po napakabuti ng Panginoon. Sa kanta pa lamang po, nangungusap na po si Lord sa atin. Praise the Lord po. Pagpatuloy ko po, sabi po sa verse, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Sabi po dito, sa lahat ng oras. Everyday po. Sabi po dun sa isang kanta, pangalawa ko na po ito, no? Sabi po dun sa isang kanta, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Yay! Pasado na po ba? Wala si Ate Nicole eh. So, ayun po. Wala po si Ate Nicole. So, ayun po. Kaya po dapat hindi lamang po dito sa church tayo nagpupuri, kundi sa pang-araw-araw po na buhay natin. Nasa bahay man po tayo, nasa work man po tayo, nasa labas man po tayo, maaari po tayong magpuri sa Panginoon. Nawa ay maging kakabit po sa puso natin ang pagpupuri sa ating Abba Father. Amen po? Amen. Pangalaw po, praise reminds us that God is in control. The prophet Isaiah said in Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will also help you. I will also uphold you with my righteous hand. Ayun po. Kapag tayo ay nagpupuri, ito po ay nagiging paalala sa atin that God is in control of everything. He not only cares but promises to strengthen us and help us. Pagpatuloy ko po in Psalm 34 verse 2. Sabi po doon, my soul make its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Sabi po dito, there is something powerful about hearing our own voice, praise and worship the Lord. Minsan po ba napapansin niyo kapag kumakanta po kayo, pinapakinggan niyo po yung sariling boses niyo? Nagagawa ko lang po yan kapag nasa CR. Di ba ang ganda po ng boses natin kapag nasa CR? Pero, kidding aside, sabi po dito, there is something powerful about hearing our own voice. Brothers and sisters, verbalize your praise. Sabihin po natin. Praise is meant to be heard. Don't praise God silently. Praise Him openly and verbally. Kumanta po tayo ng malakas. Tumalon po tayo. Huwag po ganyan. Ito po yung talon. Ganun po. Sumayaw po tayo. Kung sasayaw po natin, isayaw niyo po yan. Ang init po kasi Ate Sai. Okay lang po yun. Ilang oras lang naman po ito. Itaas po natin ating mga kamay. Ngalay na po ako, Ate Sai. Sa gitna oras lamang po yan. Deserve po ng Lord. Ang lahat po ng papuring yan. At kung meron man po tayong alalahanin sa mga oras na ito, di ko man po alam kung ano po mga pinagdaraanan natin. Pero si Lord, alam niya po yan. Surrender po natin ngayon sa Kanya, ngayong gabi. Para wala po tayong ikikip na papuri sa Panginoon. Lumapit po tayo sa ating Ama sa Langit dahil siya lamang po ang magte-take control ng lahat ng ating problema sa buhay. Last na po to. Sabi nga po sa kanta,
Kanta pa lamang po kasi ay nangungusap na po talaga ang Lord. Sabi po doon, sige, hindi ko na po kakantayin kasi hindi ko po kaya yung note ni Ate Nicole eh. Tama ba note? Sabi po doon, I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise because I know you're still in control. The song Praise by Elevation Worship is a powerful anthem that calls us to worship God in every circumstance. Napakaganda po ng kantang ito. Kaya nga po magkakaroon po tayo ng music video sa May 1. At nawa, ang bawat isa po ay mapagpala ng Panginoon before, during, and after ng gawain pong ito. Praise by Elevation Worship is echoing the sentiments of Psalm 150 verse 6. Sabi po doon, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Meron na po tayong another verse na ma-add. Ito pong kinakanta po natin ay verse din po siya na maaari po nating panghawakan. Amen po. Amen. Kung hindi pa po natin nasusubukan na magpuri sa harap ng Panginoon na sumasayaw, maaari po nating simulan ngayon. Simulan po natin, sumayaw po tayo. Kung dati po ay pa-clap, clap, clap lang po tayo. Clap, 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 parang si Gabel. Clap, clap, clap. Ngayon po, dapat nagtatalo na po tayo sa Panginoon. Sumasayaw na po tayo. Hindi dahil nakita po natin si Ate Jules na tumatalon. Ay, tatalon na rin ako, chorus na. Every day of my... Ay, tumalon. Okay naman po ito, na nadadala po tayo sa worship leader, sa mga dancer. Pero mas maganda po sana na as we praise and worship the Lord, nanggagaling po sa puso natin yung pasasalamat, yung joy na lumalabas po sa ating mga puso. At ito po yung ibibigay natin sa Panginoon. Magsasayaw ako sa Panginoon. Tatalon ako, kakanta ko, aba walang makakapigil. Kahit sino man yan, magpupuri ako sa Panginoon ng buong puso. Kung tayo lamang po ay mag-reflect sa ating mga buhay, how God has been good to us, aba, baka magpatakbo-takbo po tayo dyan hanggang sa labas. Paikot-ikot po tayo dyan, kagaya po ng ginawa ng dancers. Pwede rin po natin yan gawin. Sabay po kayo. Tignan po natin ang ating mga pagpupuri sa mga Panginoon kasi ito po ay dapat nagle-level up din. So, yung una po, praise moves our focus from ourselves to God. And yung pangalawa naman po ay praise reminds us that God is in control. Last po, when we praise God, we are confessing our dependence on Him. Dependence sa Tagalog po ay pagtitiwala. Ang pagtitiwala po starts by acknowledging the Almighty God as the owner of everything and the controller of every circumstance. Magkakalakip-lakip po yung point na yan. Maikling sharing lang po. Habang nagle-labor po ako sa, nung last year po sa MCM, ang tanging ginawa ko lamang po noon ay nagpuri, nanalangin sa Panginoon. Andun po ako sa labor room. Yung sakit po noon, grabe. Alam niyo po yung dysmenorrhea, level 1,000 po noon. Hindi ko po alam saan nanggagaling. Basta naramdaman ko na lang po yun. Pero, wala po kahit si Miguel, hindi ko po siya matawag na, sobrang sakit. Pero, tanging ang Panginoon lamang po yung kasama ko sa mga oras na yun. Siya lang po. At masasabi ko that my praise that day is a confession of my dependence on God. Apakabuti po ng Panginoon, lalo na po nung after ko pong mga anak, I feel so overwhelmed po.
Siyempre, kasama po doon yung joy na makasama na po namin si Gimel, kami po ni Kuya Miguel. Tikna ko malito. Pero kasama din po doon yung fear, yung takot ko po. Kasi po, na-emergency CS nga po ako, and nagbukas po yung, na-infection po yung tahi ko at nagbukas po siya. And bilang, first time ko pong ma-experience ang lahat ng yun, grabe po yung takot ko. Sabi ko nga po, sobrang excited na po ako lagi maka-attend ng church. Gustong-gusto ko na po magpuri sa Panginoon. Sabi ko, ate, kailan kaya ako makakabalik? Parang feeling ko, ang tagal-tagal ng 1 month. Pero sabi ni ate, enjoyin mo lang. Habang baby pa si Gimel, mabilis kasing lumaki ang mga baby. Yes, totoo po. Laki na po ni Gimel. Nag-praise the Lord na nga po siya eh. At ang tanging ginawa ko lamang po ng mga panahon na yon. After ko po mga anak, yun nga po yung pinagdaraanan namin. Nag-praise and worship lang po kami ni Kuya Miguel every night. At the moment na makapag-attend na po ako ng church, napakasaya ko po. Alam niyo po yung parang hinag po ako ni Lord pagbalik ko ng church. And tuwan-tuwa po ako kasi nakita ko po kayo. Maraming salamat po sa mga... Ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon na pasalamatan. Kayo po, ang BCC, lahat po kayo. At yung mga dumahalaw po sa amin, sobrang na-appreciate po namin kayo ni Kuya Miguel. At maraming salamat po sa buhay po ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Alam niyo po kung sino po kayo. Maraming salamat po talaga. At ayun po, mas lalo po kung lumapit sa Panginoon, mas lalo pong, masasabi ko po, nag-level up po yung praise and worship ko sa Panginoon. Naalala ko nga po, sabi ni Pastora, na kung si Ate Sai, grabe tumalon. Tignan mauntog sa ceiling, sa pagtalon, kahit kakapanganak lang niya. Sabi nga po ng daddy ko, nag-chat po siya, parang last month lang yun, Cyrene, nagpaalam ka ba sa OB mo na pwede ka na bang sumayaw? Nag-worry po siya, sabi niya po sa akin, after 1 year na daw po ako sumayaw. Sabi ko, Lord, ang tagal noon, 1 month pa nga lang, gustong-gusto ko na pong sumayaw sa Panginoon. Hindi pa, gagano na po ako, sasayo na po kay Lord. Oh. Sabi ko, yes, Daddy, napaalam naman po ako. Parang after 4 months po, pinayagan na rin po ako sumayaw sa Panginoon at agad-agad pong bumalik po ako sa pagsasayaw sa Lord. Kasi ito po yung gift ng Lord sa akin. Ito po yung way ko to give back all the glory and honor sa Lord. When I lift my voice in praise, I am confessing that He is my only true source. Sabi po sa Psalm 34 verse 4, last po, I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Na-experience ko po ito. Tinugon po ako ng Panginoon. Napagtagumpayan po ko po namin, family, yung pinagdaanan ko po noon. Maraming salamat po sa Lord doon. Sobra-sobra. The Lord loves to see you dance before Him because after all, He rejoices over you with singing. David was a man after God's own heart because he often danced before the Lord with all of his heart. Kaya nga po ang pangalan din ni Gimel ay David. Dahil ako po ay sobrang na-bless sa buhay po ni David kung paano po siya magpuri sa Panginoon. And I believe, paglaki po ni Gimel, kagaya po siya ni Ate Lali and Kuya Tepi. Gaganon-ganon na rin po yun. Nawa ay maging kagaya po tayo ni David. I pray that you will fill your life with praise to the Lord. I pray that in the difficult times of life, you will lift your voice in praise and give the best dance for the Lord. Let me end in one verse, 1 Thessalonians 5 verse 18. Sabi po doon, in everything, give thanks for this is the will of God for you in Christ Jesus. Tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we thank you and we bless your name. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong mensahe sa amin. Thank you, Lord Jesus, for you are in control of everything. Our praise reminds us that you are in control of everything. You are in control sa buhay po namin.
Our praise is a confession of our dependence on you, God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin kayong pasasalamatan, kagaya po ng Psalm 34 verse 1. I will bless the Lord at all times. His praise will continually be in my lips. It's an endless praise, Lord. Tanggapin niyo po ang aming papuri at pasasalamat. At patawarin niyo po kami in times na kami po'y nagkukulang. Deserve niyo po ang lahat, Lord. Alam po namin na may times na nagkukulang po kami sa inyo. But thank you for reminding us. You deserve all our praise, Lord. Father, we thank you. We bless you. We honor you. At sa natitira pong 4 na kantang ito, nawa ang bawat isa ay maka-experience po ng paghipon nyo. May your presence be in this place. We welcome you, Holy Spirit. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you. And we will continue to praise you and worship you for tonight. Maraming salamat po. We love you, Lord. We praise your name. In Jesus' name, amen.